screen. Ba't anong nangyari? Oo nga, no. Sorry, guys. Sorry. Hindi pa pala lumalabas. Ayan na. Okay na, guys. Easy. Ayan, okay na. Sorry. Ayan na. Ganda wallpaper nga eh. Ayan na. Ayan. Nagtataka ko. Sasabi lang, pakita mo, Denki. Ayan na, pinakita ko na, guys. Batrider and Skyrath Mage para sa Team DK. Gusto nilang lumipad dito. Pwede nilang pangatawanan actually. And this time around, the axe would be on their side. Malamang axe to ni Yamaguchi. So, Patabaan Gaming. Let's see. Ayan, Radio Patrol. Pwede naman, di ba? Pwede naman pang radyo yung aking boses. And, Kuya, pasok na po ba yung Rave? Sabi ni Prime 3 times. Yes. Rave was directly invited by the organizers of Dota 2 Asian Championship. So, sila, yung, kung sakali man na di makapasok ang Mineski, they are the last bastion of Pinoys dito sa tournament na ito. Pero sana naman magkita man lang yung Rave at saka yung Mineski. Di ba? Ayun. Sabi ni Codename 321, nasa Mineski na axe na naginip ba ako? Nako po, sana po ito na nga talaga ang tunay na buhay. Kaya nauso yung axe kasi ang dami ng may putok. Pwede. Natalo nga ng DK ang Bigad, tapos natalo ng Mineski ang DK. Ibig sabihin, by the process of elimination, we can derive the conclusion that Mineski is better than Bigad. Pwede, tol. Pwede. Razor daw ni Polo, tol. Let's see if, makakuha ba ni Polo yung kanya nag-iisang hero. Baka. Actually, Razor would be a good choice with Axe. Kasi may pang-hold eh. So, happy birthday, Chipoy damage. Pero wag na daw muna yon. Ancient Apparition would be obtained by Gigabyte Mineski. So, RIP sustain. Ayan, wala daw marinig si paring Yui Killer 34. Ano kayang problema nun? Ayan, ayusin mo yung mic mo, yung headset mo or yung speakers mo. Ayan. So, sobrang galing daw ng BJ, natalo sila. Wag naman ganun. Di ba? Wag naman. Excited din ako makita kung paano yung kung kaya ba ng Mineski yung Bigad. Di ba? Ang tunay na gwapo, di kailangan mag-axe. Ayan. Faceless Void ni Polo. Pwede to. Tawag dyan? Axe at saka Void. Nakikita ko sa pro scene, ginagamit si Axe as a counter against Faceless Void. Kasi kayang-kayang talunin ng ni Axe si Void pagdating sa initiation. Mas mabilis eh. Gusto sanang feeling ko, wala sa plano talaga nila Bimbo na maglabas ng SF ni Jules. Kasi binan nila eh, tingnan mo. I don't know why, pero I don't think DK would be getting a Shadow Fiend unless na-scout nila yung DK's players na gumagamit ba sila ng SF, pero I don't think so. Anyway, Lycan and Terrorblade would be removed by DK. Respect ba nito? Para kay paring Polo is Servicious. And they are getting Viper. At nawala na po pala yung flying strat ng DK. Kumuha sila ng Earthshaker dito. And the Weaver, uy! Parang kailan lang. Ginagamit si Weaver ngayon. Medyo bumabalik ata siya sa scene. Pero medyo nanganganib si si paring Weaver. Isang blink lang sa kanya ni Axe. Sabay pukpok palayok. Luhod ang mga tala. 10 seconds remaining. Ayan. Ano to? May Facebook ka ba, Boss Denki? Meron naman. Meron. Ayan. Bakit 10 PM nakalagay? Kasi yun yung nakalagay sa schedule specifically. Pero nawala. At, ba't ganun? Teka lang, sigurado ba tayong Gigabyte Mineski to? Ba't nila binaban yung mga hero nila? Tingnan mo, binan nila yung Razor, guys. Guys, binan nila yung Razor nila. Akala ko pa man din makakita tayo ng Razor ni Polo. Mukhang wala ata ngayon nun. Samantalang DK would be looking for banning a mid-hero. I suggest banning Queen of Pain right now para sa DK. Yun yung tingin ko, nangangamoy tawag dito. Reserve time. Queen of Pain. Tapos off-lane Viper, carry Axe. Pwede yun yung gawin actually ng Gigabyte Mineski ngayon. But let's see kung yun ang nila, ang trip nila dito. Nocturnal gaming daw itong Mineski kapag gabi na lumalakas, aba.
Tingnan natin kung yun nga yung totoo. Sino daw yung 5593? Si paring Owa po yun. Ayan. Sino daw ang captain ng Mineski? Siyempre si Bimbo pa rin. 10 seconds remaining. Ayan. Facebook ko, hanapin mo na lang facebook.com/denki24. Ayan, kung para malaman mo ako yon, ang status ko, Denki Rino, Las Marino is real. Pero mukhang hindi na yung totoo ngayon kasi nanalo na eh. Nanalo na mga kaibigan ng Mineski na ako ang nagkakast. Nasira na ang sumpa. And Draw Ranger! Nilabas na ang draw ni... Sino kaya? Sino kaya ang mag-Draw Ranger? This could be a mid-draw. Pwede rin namang carry. Safe lane na Draw Ranger. Marami naman pwedeng gawin sila dito. Ayan. Mabilis daw ang net pag gabi, kaya excited, kaya ganado ang Mineski. Pero tingnan natin kung yun nga ang talagang sitwasyon ngayon. Oy. 5 seconds remaining. DK looking for someone here. Sino kaya? Reserve time. Draw Ranger. Nilabas na mga kaibigan ng sugo ng Dungeons and Dragons. Itong si Draw Ranger. Sa mga di pa nakakaalam, yung Draw kasi, race yan sa Dungeons and Dragons. Mga parang Dark Elves. Yan. Pero ewan ko lang guys, kinuha ng DK ang Queen of Pain ni Bimbo. Gusto ni Dreamy yung magpakitang galis, Gilas. At ngayon, paano kaya ang gagawin ng Mineski? O nga, Draw Ranger nga ni Bimbo. Okay. Viper carry. Hindi, mag-rotate sila. Pwede kasi silang mag-rotate ngayon eh. Pwede nga magbago ang trip nitong mga kuya natin kung gustuhin nila, 'di ba? Hindi si Bimbo gumagamit ng Viper yan. Kung di ako nagkakamali, nung nasa execration siya, parang 10 laban nata 'yon, puro Viper. Parang 10 page sa kanyang Dota 2 account, puro Viper lang. Ibang trip. Ayan, may pabati po kuya. Hi to Dither Olano and Brian Tombo. Salamat po. Sige, walang problema, binabati kita. Draw, Venge, at saka Apparition. O nga, masakit mga kaibigan. Medyo malamig ang galawan dito ng Gigabyte Mineski. And let's see if they can catch someone off guard here. Weaver and and pangalan nito, and Queen of Pain, medyo madulas. Tingnan natin kung yun ba ang kung maging worthwhile investment ba ang Draw Ranger dito. They lack sufficient disables. They are just banking on Axe right now. At may nagchat-chat sa Dota 2 TV. Hayaan na natin yan. Tinatamad na akong tanggalin. Gigabyte. Wrong spelling pa boy. Gigabyte, letter Y. Ha? Easy ka lang ha. Siguro pakilala ko na lang muna yung mga kuya natin dito. Ayan itong si paring Cold Snap as Batrider. We have Black Z as Skyrath Mage. Dreamy yun na nag-aapoy ang pakpak. Wow! Wow! Genuine blood feather wings. Wow! Medyo malandi ang pakpak. Ito ni Dreamy Yu as Queen of Pain. Si paring XB Jensen ay ang Earthshaker natin ngayon. Mga nagkakita-kita sabi nila, oy, may kalabans! Huwag tayo dyan. Si paring City as Weaver scouting itong planong masama ng Mineski. Anong gagawin nyo dyan? Ops, naglalakad lang si Jay. Sabi ni Jay, ayoko na dyan. Tago sa puno! Mala HY, pero kita siya ni Black. Black Z, would they do something here? Nasaan ang Stanini? Hindi, iniistaw na ni parang Signet dito. Naku po, na Black, pero nakalusot itong si Polo Iservicios, and now Jay or Bimbo would be taking that first blood. Pasko na ba para sa Mineski? Ito ba yung first match nila na makakapag 2-0 sila? Abangan natin ito. Ayan, securing itong si paring Viper. Sino hindi ko napapakilala pa? Napakilala ko na, di ba? I like Gigabyte. Sorry na pare. Naririnig pala niya ako. Oo nga pala, yung mga viewers, baka naririnig nila ako ngayon habang nagkakas. I think if I'm wrong, then I am wrong. So let's just ignore that fact and let's just continue with the game right now. XB Jensen as a Earthshaker, si City, yung Weaver, Black Z as Skyrath Mage, and I guess I'm done introducing DK. Let's rotate to Mineski. How are they? Itong si paring Owa as Ancient Apparition, RR and Jay dito as Venge and Draw Ranger respectively. Pero mukhang ipit! Sandwich Gaming pinalo, sinapak lang ni XB Jensen, and City can actually go for the chase. Hindi, tapos na yun. Okay na sila doon. Sabi, nasapak ko na si Bimbo. Okay na ako doon. Isang sargo lang, nakatikim ng sinulid. Itong si
Si Bimbo, isang malakas na kante galing sa ES. And sino ba yung pinapakilala ko? Yun, napakilala ko na si RR at saka si Bimbo. Sa mid we have itong si Polo. And I guess yun yung gusto nila, aggressive tri-lane for Mineski, leaving Yamaguchi as a solo lane axe na napakalaki ng palakol ni Diba. Grabe. Tindi. Ito mo yung bit-bit niya mga kaibigan. Medyo malaki-laking palakol yan. Kaya ang bigat, hirap yung lakad si Axe. Ayan. Solo lane lang itong si paring Coldsnap. Medyo chill lang siya dito. He has his first item boots. So medyo bilis siya ng konti. And he's trying to look for something here. Naglalagay siya ng maganda-gandang basa-basa. Diba? Napalm sa may gilid-gilid. Baka nagtatago lang siya Yamaguchi kung saan-saan dyan. Ayan, paulagay pa. Samantala. Laging tapos na yung last stability nung aggressive trial nito nila JN Company. Nakapatay na sila ng isa. I think what Mineski should do right now is to roam a little bit. The problem is they can't really leave Jay behind. Kung sakasakali maiwan nila itong si paring Jay. Tingnan mo naman, wala na kaagad siyang buhay dito. Kaya siyang manduhin dito ni paring City at saka ni tawag dito XB Jensen, di ba? Isang bagsak lang ng stun nito ni XBG, medyo kamote na kaagad yung buhay nito ni Bobims. Ayan. Tanong ni Kinto Kikilua, Boss Denki, bakit ang low quality ng medium sa Twitch mo? Hindi ko to Twitch to ng Mineski TV. And I don't know, siguro yung internet problem. Pasensya na guys, ganun talaga sa Pilipinas guys, we have to bear with us. Ayan, pasensya na. Bakit di pa nabili ng stick itong si Yamaguchi? Good analysis from Kyle Argota. Dapat nga may magic stick na itong si paring Axe para hindi siya masyadong matatakot-takot sa ginagawa pambababoy ni paring Coldsnap. Pero ang problema, wala siyang oras para maglakad dito kumbaga so near yet so far. Andun na lang yung McDo, hindi pa siya lumalapit. Pero kanya-kanyang trip yan. Pero yes, a good move would be getting a magic stick para hindi siya masyadong matatakot sa ginagawa ni Coldsnap. Ito na nga, minamando na siya. Walk-in Firefly. May konting lagay lang ng stick in napalm. And now Yamaguchi might be in danger. Call! Naku po! This can mean big! Yun pa, what a disaster para kay Coldsnap. Si Coldsnap medyo nag-apoy ang damdamin ni Yamaguchi, mga kaibigan, ng tunay na Starstruck Survivor. At bibili pa siya ng kanyang mamahaling. Nasa na? Bili mo na. Hindi kulang pa yung gold niya para sa Tranquil Boots. So that makes sense. Samantalang itong si Coldsnap, bumili na sa iyo niyang trunks. Ito sa gulo naman sa iyo ba, mga si Bimbo dito tumatakbo, hinahabol siya ni City. This City is my city. Binato na ng kalapati. Boom, panes. Black Sea. Talagang itong si Black Sea, mga kinukuha niyang mga hero. Yung mga pang kill, lahat ng pang KS kung hindi Axe, ayan, yan ang kinukuha niya dito. Tawag dito, Skyrath Mage. So, aggressive support si paring Black Sea. Ito, nahuli ba? Slow coming in. Ito, na tinaman na si RR. Pero may backup na parating. Oy! Stanini! Ganda ng lockdown dito talaga ng DK. Excuse me po. Ngayon, ang problema dito para sa Mineski, hindi sila pwede mag-overextend. Ang dali-dali nilang i-punish Kung sakasakaling makitang unaware itong si Bimbo or si RR or even si Owa, kayang-kayang lapagan ng isang malupit na stick At ngayon, kawawa sila, di ba? Mapapa-temple run na lang sila Hindi. So anyway, tawag dyan, Yamaguchi already securing his Tranquil Boots. Still no magic stick dito. So, ewan ko ano tumatakbo sa isip ni Yamaguchi. Sabi niya siguro, om nom. Kaya di niya naiisip yung kanyang tawag dito, magic stick strat. Anyway, kamusta naman si Secret, mga kaibigan? Currently, he is one of the leaders pagdating sa Last Hits and Denies. Ang katambal niya si paring Coldsnap dito, which is an off-laner. So, nagpe-play in part yung yung melee versus ranged dito sa linya, sa may top lane. So, despite Yamaguchi being the safe lane soloist, hirap siya sa last hits. Sa may baba naman, so far, itong si City, nagkaroon na siya ng 18 na last hits. Si Jay, kamusta? 16, not bad! Kahit pa paano, pero aminin natin na wala siya masyadong farm. Look at this, he is on 5th place. Very different from the Jay we know. Usually si Bimbo nasa top 2 yan pagdating sa pagpa-farm, pero mukhang hindi ngayon ang araw ni Bobims. Kaya, hindi kasi nagpupuling ang Mineski.
Ayan, Magic Stick dapat ang core early item ng Mineski dyan, boss. Puros pamabol. Shukuchi, Arcane Bolt ni Sky, tapos sticky ni Ipam. Oo nga, tama. Magandang investment ang Magic Stick. Pero iba talaga ang trip. Na anyway, si Sky, mga kaibigan, ang bilis! Ang bilis umandar ng Viper, mga kaibigan. Naka-dodge Viper itong si huli ba niya? Ni Lason. Gumamit na po ng Firefly Cold Snap. Ayun na, nagtago na mga kaibigan dito sa may sulok. Yan siya dito nagbihis. Pumunta sa sulok ng Mount Trala na nagpabasalan ng konti sa pagsanhan Paul sabay TP out. Takot siya eh. Kitang-kita niya kasi naglalakad, umaandar eh, napakabilis. Pero anyway mga kaibigan, 3-2 ang score in favor of DK. How's the gold draft kami? Medyo nasa DK but it's now sliding a little bit. 250 gold advantage para sa DK. XP wise, medyo nasa gitnaan tayo dito pero it's leaning towards Mineski. So the game can still go either way. Hindi naman to landslide victory for any side. Ayan. Ayun, dapat daw try top sabi ni Kyle Argota. Pwede actually, pero pala try top sila. Parang gusto nila kasi bigyan ng gusto nilang bigyan ng free farm itong si Yamaguchi. Banking on the idea na pwedeng mag-snowball si Axe mamaya-mayang mid-game pag nakuha na niya yung kanyang pinapangarap na Blink Dagger. Itong CJ, kayang-kaya naman niyang humabol eh. Parang gano'n niya lang siguro nasa mentality ng DK. And it's kind of funny, why did they go for Drow Ranger when the enemy team has a Batrider on their side? An easy peasy blink. Tanggal ka agad. Itong marksmanship mo, boy. Tanggal, hindi, totoo. Yan, tanggal kagad yung ulti mo. Yeah, ewan ko dito. Pero anyway, na-stun mga kaibigan! Lockdown sa isa! Let's see if they were gonna chase Owa. Hindi, nagbago sila ng isimahan mo si XP just na naman bigyan siya. Ang laki ng damage sa Chick Dash! Bumpanes! Hindi, bitin! Si Black, ito yung nakakuha ng kill ito. Killing RR respectively. Naku po, Jay dito na silence. Hindi. Baby, you! Sakto yung ikot. Double kill for him. At nag-survive. Itong si Nerubian, hindi na pala siya Nerubian, yung si Weaver. Sa taas, kamusta naman Yamaguchi na ikipagbalagbugan. Buwi na siya na sa niyang Magic Stick. Nakikinig na siya sa kanyang mga fans. Ops. Anong gagawin mo? Yamaguchi, walang buhay. Si Costa, wala rin buhay. Dumating to the rescue itong si paring Polo. Sabi niya, akong bahala sa'yo. Tropa kong ka-extra rice. Ano natin to? Tao dyan, akong bahala sa'yo. Tropa tayo nung CNS pa lang tayo. Ngayon nasa Mineski, walang iwanan. Tiwala lang bus yan. Medyo dramatic finish pa. Kasi nakita ko kumbaga kung kung scene sa pelikula, nakakaiyak yun. Anyway, Dreamy yun dito pinag-itripan ni Polo. Activating his double damage rune. Pero a little bit too late kasi nakapag-blink on itong si Queen of Pain. Ano ang kailangan gawin ng Mineski para kayang-kaya nilang pitasin itong si Quop? Quop can actually wade through the battlefield pagdating ng mga clashes. Wala silang sufficient lockdown eh. Axe can actually relegate himself towards focusing on Queen of Pain, pero it would ruin their clash potential. Akalain mo yun, itong si Axe mag-hold out. Hintayin niya muna lumitaw si Queen of Pain, which is less very unlikely. Malamang Police Gaming si Dreamy U, di ba? So kailangan niyang mauna, and now sa yung kanyang mga kakampi ang kailangang maging responsable para mahuli si Queen of Pain. So are we expecting an orchid on someone here? Ewan ko. Isa-silence lang ni Drow yung si Quop. Provided na mauna si provided na maunahan ni Drow Ranger. Paano kung blink in Sonic Wave Scream, luhod ng mga tala, di ba? Not to mention long range stun coming in from XB Jensen. Meron silang silence dito. Merong Ancient Seal si Skyrath Mage, so medyo peligroso na manalig ka sa Gust, di ba? Just my 2 cents. Pero anyway, it's working in favor of them. Mukhang I spoke too soon. Patay kagad si Queen of Pain na lockdown gaming siya dito. Ayun na nga, totoo naman. May silence naman si Drow. Yun nga. Pero theory crafting aside, sabi ko nga sa inyo, pwedeng si Queen of Pain abang-abang lang sa gilid. Sonic Wave. Kasi malayo din naman ang range ng Sonic Wave niya eh. Ayan. Ano na nangyayari dito? Si Yamaguchi actually killing call snap mga kaibigan. Nagkagantihan na sila dito. Kinanti ni Yamaguchi. 2-0 na siya. Sabi niya, kanina ka pa, haras ka pa more ha. 3 beses nang namamatay mga kaibigan itong si paring Batrider. 0-3. How's the network?
It's very heavily favoring Mineski right now. 4.2k para kay Polo and Yamaguchi is on 4.1. Nahuhuli lang si paring Bimbo dito pero I believe he can bounce back easily. Ayan. Sige, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Maganda yung naglalaban dito ni paring K9. K9 underscore basta ayoko nang sabihin. Sa mga nagsasabi daw sa chat, dapat nabubuo na lang kayo ng team. Tapos hanap kayo ng sponsor. Tapos kayo naglaro at gawin nyo yan. Pwede. Pero may punto naman sila eh. Hindi naman masama yung mga ganyang yung mga ganyang parang analysis galing sa ating dito sa mga nasa Twitch chat. Kasi I even favor people who are putting their analysis sa Twitch chat. Kasi kaysa naman yung ginagawa sa ibang scene, di ba? Yung Twitch chat, halimbawa sa mga European matches, maraming ang viewers, pero puro naman spam, di ba? At least dito medyo maganda yung nakikita natin, di ba? Pero anyway, let's see. Black Sea. Oy! Huli ka, Balmon! Call! May sigaw ng pugad lawin. Pukpuk palayok. Ito na po. Si Lebron. Lumipat na po. Wala na siya sa Miami Heat. Nasa Cleveland na siya. Hahabol pa ba, mga kaibigan? Let's see. They want to kill Dreamy. Oy! Medyo tagilid lang ng konti. Call canceled. Mabilis ang kamay ni Dreamy. RR trying to chase. Nasa ng Stanini. Silence mo, boy! Silence connecting. And there goes the stun. One more hit. And he's down for the count. Mukhang nga, reliable naman yung Gust so far. And ilang seconds ba to? Ilang seconds? 4 seconds to, di ba? 3 seconds lang. Pero yung 3 seconds na yun, sulit na sulit. Samantalang sa baba, mga kaibigan, Yamaguchi nagmamaasim. Nasa ng pukpuk palayok. Pukpuk! Oy! Pero nasanag siya dito. Nice lasso from Cold Snap, denying that hammer from Thor. Out yung mga kaibigan, Cold Snap dito. Mamamatay siya, pero okay lang, mga kaibigan. Sabi niya, worth it. Sabay yung mukha ni Keanu Reeves. Anyway, si Sikat, mga kaibigan, swerte sa run eh. Naka-haste na naman siya dito. Si City nag-aabang. Si XB Jensen di makaabante. Anong gagawin? Wala lang. Okay. Bimbo, mga kaibigan, naglalakad siya dito. Meron na siya ng morbid mask. Ano kaya ang next item? Hindi na to diba? Hindi na to orb. Ay, hindi, ganun pa rin orb pa rin. Anyway, slow would be connecting. Hinahabol na mga kaibigan. Silence! Sigaw ng pugad lawin. And now, Dreamy You. Hindi, si City pala nakakapatay dito. Malamang susunod na si paring Owa. Yes, he will. Dreamy You. Killing Owa. May tumitili pa. Blink. Nag-miss yung kanyang call. Kinansel niya yung kanyang call. Good move. Pero Yamaguchi medyo huli lang sa acto, mga kaibigan. Late reaction star. Inuna muna ang kain bago nag-blink. Pambihira. Sige, habol lang. Ops! Nakita nila si XBG sa blink in call! Kaso nahuli lang si XBG. Let's see if it will be enough. Yes, it is. Bumpanes! Hindi na nga inulti eh. Right click ka na lang eh. And nakalimutan natin, guys. Malaki din naman ang base damage ni Axe eh. So far. Oo. Not to mention, meron pa siyang tulong galing sa Vengeance Aura na level 1. So medyo makatikati din yan. So far, still no push coming in from DK. Very unlikely for them. Usually, sa mga ganitong sitwasyon, nakapag-push na sila eh. Pero ang gusto ata nila, katulad yung mga kaibigan, sabi na gusto ko si Bimbo. Silence! Pero dito naman, Dreamy yung ngayon, siya naman na magpe-pay ng price. Right click pa more. Meron pa siyang double damage to. Ayan, may nakita ko naka-orchid eh. Yun mo nga, tama ba ako ng hinala? Hindi pala orchid yun. So, silence yun galing kay Black Sea. Sa may baba naman, mga kaibigan, si City tumatakbo dito. Let's see if it would be enough. Hindi, si Owa walang mana to do anything. And what a build! What a build! Tingnan mo, guys, tingnan mo. Level 1 Cold Pit, Level 1 Ice Vortex, Level 1 Chilling Touch, Level 1 Ice Blast, tapos stats. Ito na ba ang future ng build ni Ancient Apparition? Tatawagin ko itong Daowa build kung sakasakaling ito gusto. Ayan. Sabi ni paring paring FY God Official, Sir Denki, wag mo pronounce as City. It's CTY, read as letter by letter. Ako yung caster eh. At saka masarap sabihin na City. Sige na nga, CTY na para sa'yo. Wala problema. Ayan. Tingin ko mag-jungle na lang muna to si Bimbo. Pwede rin, pero they can actually go for a fast throw shot. Meron silang maganda-gandang Frost Arrows. Level 4 Frost Arrows is very strong. 60% slow sa MS. Gusto ko lang i-point out. Ito, wala namang kailan itong Minis. Kaya di mag-push kayo.
O yan, si Cole sa mga kaibigan, dumidiscarding Marino dito kumukuha ng, gold galing sa jungle ng Mineski. Pero they don't really care. Makukuha nila yung dito, Roshan, Jay, or Bimbo would be taking the Aegis for himself. Ang puhunan lang niya, Mask of Madness eh. Grabe. Ayan. Ano to? Bakit daw ang baba ng quality? Guys, pasensya na. Try nyo nga i-refresh. Kasi, ewan ko. Tingnan nyo nga. Guys, yung mga nanonood, pangit ba yung quality ng, ng stream? If yes, sorry guys. Kasi wala akong magagawa dyan. It's Twitch. Kung sino yung may problema dito. May medalya si Venge. Wala pa siyang medalya nito. He went for an Urn of Shadows. And I think mas maganda na nga eh. Kung sakasakali na kumuha sila ng medalya. Pero mamaya na yan, nakapatay pa na naman si Polo dito. Nakaisa pa. CTY, gusto makipagbalagbugan. He went for a Hand of Midas. So, gusto niya talaga makipag-late game. Respecting the fact na merong Axe at saka Drow Ranger dito sa kalaban. So, sabi niya, malamang mag-farm na lang din lang ako, di ba? Kaysa naman na ako masyado magbida-bida. Ayan. Ayan, galit sa chat mga may. Pangit, sobra. Anyway, call para kay XB dyan. Pukpuk palayok. Ito na po si LeBron James. Ayan, so hindi masyadong dominant yung tawag dito, axe ni Yamaguchi. Medyo pa siya, medyo tawag dito, conservative pa ng konti. Hindi yung katulad dito kung natin. Pero anyway, sigat pinapaliguan dito na bangkay ni Byakuya, CTY, nilakaran lang itong si Polo, patay kaagad. Take note, wala pang item itong si Weaver. He's still that soft. 777 ang kanyang HP. Diba? Ayan. Trasex, Eddie, Drow. Oh, pwede yan. Pwede joke yan. Ops, may binato sila dito. Walang tinamaan, mga kaibigan. Yamaguchi trying to find someone, pero mukhang tapos na ang pambababoy. Wala na dito yung DK. And they're just gonna push. Itong ang Aura Girls natin, medyo gustong-gusto ko yung nila, Synergy. Nasa na si Binch Paul. Ayun lang si Ara dito, naka-chill lang ng konti, mga kaibigan. Na TP would be coming in. Yamaguchi plus Vengeful, I believe. RR dito, mga kaibigan, on the way. They know that Cold Snap is somewhere here, pero di na sila nag-overcommit. They are anticipating the whole DK roster on that area. So sabi nila, wag na yung umabante. Baka mapagtripan lang tayo. Anyway, oy! Tatama mo yung Ice Bucket Charge, tumama! Pukpok! Hindi! Naistanini, mga kaibigan. Yamaguchi, cock-block, denied. Oops! Naglumuhod na! Lumuhod na si Blacksy! Nakiusap na sa mga tala, mga kaibigan, at nagtunay ang Diyos. Nakatakas ka agad. Wow. Sabi ni Sienna 302, Kuya Dinky, last game po to, wala nang iba. I think this would be the last match for Mineski for today. Kahit, madaling araw na, guys. So, shoutouts nga pala sa lahat ng mga nanonood ngayon. Explosive na. Tutok lang. Ayun. Si CTY daw ay 2-time champion ng 1v1 sa China. So, malakas pala pumalag ito. At siya nga ngayon ang carry ng DK. And let's see if the New Bloods would be doing well against Mineski. Hindi naman sila basura. Hindi naman sila binasura ng Mineski. Tingnan mo, pantay pa ng score. Pero baka sa goal graph magkatalo-talo. Oo nga. Hindi rin masyadong malaki. 1.5k goal advantage para sa Mineski. XP nasa 1.5 din K. Kaya hindi naman atrocious yung ginagawa ng DK. Kaya pa nga nila nakahuli pa siya ng yellow, mga kaibigan. Tinutunaw na nila si Owa. Ispang palo, Chane, mga kaibigan. Call from Yamaguchi. Pero na-silent siya, mga kaibigan. Ako po, Yamaguchi! Dinadaan na lang niya sa kanyang mahiwagang blade mail. Pukpok palayok. Uy, na jokes to go. Ankle breakers itong si Iverson. Hindi naabutan. Sayang naman. Wala. Live gaming yung bumasura sa kanila eh. Pero yung kanina kasi nga, yun yung first match nila with this, itong ganitong lineup. Kaya siguro parang nagkaroon sila ng jitters or kinabahan, di ba? Ayan, si Patrick Tolentino nagpapabati na naman. Kahit luwa na daw yung mata niya, okay lang kasi sulit. Sana nga sulit ito.
And let's see kung road to victory ba ito ng Mineski. Ito na ba ang pagbangon ng ape na kanina inapi ng China? Baka angkin na nila yung Spratlys ngayong araw na ito. Oops, CTY. Hindi, tumigil mga kaibigan. He has 3K gold and looking for a Lincoln Sphere. A little bit late. Pero Lincoln's is a good choice para sa sa matchup nila ngayon. Kailangan niyang mawala yung swap. Priority niya. Pero a BKB would be a better choice just to remove that silence from Drow Ranger. Ayan. Ano daw? Ano to? Pabate. Ay, ito. Kuya Boss Denki, pabate sa mga tropa ko dito sa piso. So, kamusta naman yung mga nasa piso net dyan? Diba? O, malakas naman talaga yung lie. Yun yung dating new element eh. Ano to? Hindi yan yung Twitter ko, tol. Ang Twitter ko is @followdenki. Pero anyway, Bimbo getting caught at naswap siya dito. Denied by Mineski, but still they are dropped. Dalawa kagad na na-jive pa. Sito nagbato ng ice bucket charge, pero wala nga lang backup itong si paring Apollo. Nasa na kanyang mga katropa, wala. Nasa malayong kabihas na ito na tumitipi na. Nasaan? Kinancel! Doko po Yamaguchi mga kaibigan to the rescue, pero na-istanini. Pukpok! Boom! Panes mga kaibigan. Susunod natin si paring Doyu, si paring Dream Yu. Nasa na. Boom! Isa pa! Double kill. Nasa pa isa. Gutom pa ako. Sabi ni paring Yamaguchi, isa pa. Terong is hungry. Pero wala na eh. Wala nang kalaban dito. Tingnan mo si paring Black Z. Magtatago na lang sa bahay ni Kuya Roshan. Ayan. Yan, pabati kay Sonson. Oy, Sonson! Kamusta? Shoutouts kay Sonson. Shoutouts sa PMFG. Shoutouts sa PDPH. Ayan, hindi ko alam. Oy, call na naman mula kay Yamaguchers, mga kaibigan. Silence CTY. Pinukpok na naman ni LeBron James. Out to Slam Dunk. Tumugtog na po ang team song ng Slam Dunk sa ulo ko. Sabi ko sa'yo dapat utak. Pero mas maganda yung ulo. At napagsama ko sila. Ula. Tumugtog na eh. Teten. Ito mga nasa Twitch chat ay naabutan nyo yung Slam Dunk. Sana naman wala ditong mga minor de edad masyado. Diba? Tiwala naman ako eh. Uso na kasi yung Kuroko no Basket. Hindi ko na yun alam eh. Ayan. Pero Slam Dunk pa rin. Solid. Itong si Yamaguchi Sakuragi eh. Tumugtog talaga eh. Promise. Nung pagka yung yung isang hampas ni Axe. Pero mamaya tayo mag-delve dyan sa scenario na yan. Kamusta yung items ni Viper? Itong si Polo went for a BKB. How's the items for both sides? Buo na yung combo. Blink Force is already okay for Cold Snap. Black Z, Magic Wand lang ang puhunan. Tapos Dreamy Yu, Aghanim Scepter and a Ghost Scepter. Scepter gaming siya dito. Gusto niya ng sentro. Ayan, si CTY. Tapos na yung kanyang Lincoln Sphere. Si XB Jensen, wala pa ring dagger. Ayan. Samantalang sa Mineski, mga kaibigan, medyo okay naman yung kanilang mga items dito. Tingnan. Dito ka. Ayan. Blink at saka Blade Mail. Tapos meron siya dito na nagpapanggap na Aegis. Oy! Kita ka, boy! Nahuli na si Yamaguchi Sakuragi, mga kaibigan. Pinaliguan ng lahat ng skill. And that mega kill streak would be stolen by Dreamy Yu. At mukhang susunod pa si Akar, mga kaibigan. Susunod sa Yapang. Dito rin parang Yamaguchi. Buyback! Nag-buyback si Yamaguchi! Gusto pa ng dugo! Humahabol, mga kaibigan. Chilang tayo si Kosang nagtatakbo-takbo. XB Jensen would be TPing out safe and sound. Wow. And this means a Roshan for Mineski. This time around, Mineski, mga kaibigan, sticking to objectives nung kaninang mga laro. Kasi natalo ng Mythras kasi pinapabayaan nila yung mga simpleng objectives like that. Ngayon, they have learned their lesson. Kunin si Roshan kapag kaya naman nila. Jay would be taking his second Aegis of the Immortal for this game. The score is 16-18. Favoring Mineski right now. Malaki ang pag-asa ng Pilipinas ngayon. How's the gold? 1.5k along those lines, net worth advantage para sa Mineski. Not that significant, pero in this game, kailangan ng Mineski yung lahat ng gold na pwede silang magkaroon. XP wise, yun ang malaki. 3k gold advantage. Grabe naman to, mga kaibigan, umaagos ang XP
para dito sa Mineski. Kamusta naman? Itong ano. So, lamang lang sila pagdating sa levels. Pero pagdating sa items, hindi sila masyado nagkakatalo eh. Si XB Jensen lang talaga yung walang ka-item dito. Wala man lang kahit Blink Dagger. Pero pinag-iipunan na niya siguro. Yan o. 1.3k. Maya magkakaroon din yan. Ayan. Boss Denki, bakit Mask of Madness yung tracks? Lalo lang siyang lumalambot. Kasi offense is the best defense. Ano naman kung malambot ka, kaya mo namang mapatay mo naman yung kalaban within 5 seconds, diba? Or less. So, yun yung parang logic niya doon siguro. Kaya nabubuo sila ng Mask of Madness. And anyway, he will be taking a BKB. Not to mention yung Gust, malaking tulong yan para kay Drow Ranger sa lahat ng mga nangangarap lumapit, diba? Ayun, si Yamaguchi daw, hindi daw siya si Sakuragi, siya daw si Coach Ansai. Pero anyway mga kaibigan, tingnan ko anong mangyayari dito. Nagagalit na si paring Nides. Focus lang daw ako sa game. Easy ka lang, boy. Wala naman nangyayari. Anong sasabihin ko dito? Mga kaibigan, naglalakad sila. O diba? Pag wala pa naman nangyayari, medyo ano din tayo. Tawag dyan, huwag tayong malak sa kahon ng screen nitong game. Pwede naman tayo mag-focus ng mga bagay tulad ng crafts and stuff. Ganyan. Tiwala ka lang. Kung tiwala kayo sa Mineski, tiwala din kayo sa caster. Maliban dun sa mga nangyaring last moments kanina. Pero oy, calls na dito na huli. Stun! Para kay Yamaguchi and Company. Medyo napigilan ng kanilang pag-abandon dito. Pero may ice bucket challenge. Asa na? Tinamaan siya ng yellow. Pasma! Yamaguchi killing another hero galing sa DK and the pressure is on. May sila dito. So this can mean a tier 3 challenge para sa Mineski. Kamusta naman yung fight recap doon? Hindi ganun ka-significant yung XP earn na nakukuha ng Mineski. The gold isn't that much. Pero ang dito nawawala ng isa-isa yung DK imbis na makakuha sila ng sama-sama technique. And in my opinion, the biggest problem for DK right now is walang blink itong si Earthshaker. Kailangan niya ng blink in Echos Slam wala, hindi makapag-Echos mga kaibigan. What a sad game for XB Jensen. Kailangan niya maghintay ng konti, sabog daw yung mic ko. Sorry na. Ayan. Ops, smoke gang coming in from DK. Gusto nilang makaisa dito. Sino kaya nga hanapin nila? Sumasabog daw yung mic ko. Ano to, bomba? Lalayo ko ng konti. Baka kasi tumatama sa aking yan. Baka natatalsikan ng aking tupano. Basta. Lag daw yung DK. XD. Lag daw yung DK mga kaibigan. Oy, si RR nakikita nila. Ops, scouted. Hala, hindi niya kita. Ayun, kita na niya. Pero mukhang it's a tarp mga kaibigan. It's a tarp. Yes, it is. Nahuli nila si Bibo mga kaibigan. 100 gold. Very much worth it. Dalawa kagad ang Jaipots. Pwedeng pumangat to dito. Nasa si Yamaguchi. Nag-call ba? Hindi naglakad. Lakad call! Oy! Echo Slam! Pero konti lang ang damage mga tropa pips. Mahabol na si Jay. Napabuyback siya dito. Okay, tingnan natin mapatay si Dreamy. One more hit. Yes, it will. Tatlo kagad ang bagsak para sa DK at mga susunod si CTY. Andyan ka pa ha. 4. Oy, nakatakbo. Abangers. Nagtipi at tumitipi na. Hindi nga lang nakita. Muntik na. Could have been a good clash for DK if not for that wonderful buyback coming in from Jay. Si Jay yung nag-buyback, diba? At tinignan ko talaga. Oo. Basta, naniniwala ako sa instinct ko na nag-buyback itong si Drow Ranger. Aegis. Oo, tama. Aegis. Tama. Akala ko buyback Oo nga. Tama. Aegis nga. May Aegis nga pala si paring Bimbo. Salamat paring tawag dito. Nasaan yun? Nawala. Natabunan yung chat mo. Hindi ko to nakita kung sino yun. Aegis. Ayan. Salamat sa mga nagsabi. Aegis. Ayan. Lag kasi lag. Lag kasi. Yan na. May excuse na ako lagi kapag nagkakamali ako. Lag. Lag. Ayan, okay na. Radiant's top tower is under attack. Ops, naglalakad mga kaibigan. Naghahanap ng isa dito si CTY. Gustong makapitas. Pero ang problema...
Wala lang. CTY mga kaibigan dito sa enemy territory, behind enemy lines ang drama niya dito. RR naghahanap na makaisa. Gusto? Hindi. Ayaw. Tama din ang ginagawa na nga nito yung DK eh. Nangangamoy gulo daw eh. Kaya wag sila masyadong ipag-aasipan. In the case na mahuli ang DK off guard, blink in lang ang kailangan gawin ng Mineski. Isang sigaw ni Yamaguchi, tulog. Itong DK. But this time around, they have the blink for our Earthshaker. So kaya na nila mauna. Medyo, medyo abang-abang. Abang-abang lang ito. Pagkatapos, boom! Sabog. Mamaya-maya. So, tignan natin mga kaibigan. 80-22 ang score. Ayan. Gold graph is around 3K for Mineski. XP around 5K. Talagang sa XP bumabawi ang dito eh. Ang mga Pilipino, mga tropa pips. Sobrang chill lang. At ang item ni bench pull. Cloak lang. Cloak ang ginusto. No mobility items. Gusto lang niya talagang maging magkaroon ng hooding mamahalin mga kaibigan. And Earn, kung di nyo napapansin guys, wala pa rin natang charge itong Earn of Shadows kahit kailan sa buong nangyari, sa buong duration ng laro. Maganda lang kasi itong Earn kapag nag-i-snowball kayo ng sobrang ganda. Pero kung ganitong klaseng laban na medyo pantay ng konti, hindi ka kampante na magkakaroon ka ng charges eh. So might as well go for tawag dito medallion. Mas maganda pa yung coverage niya. Just may 2. Ayan. Tagos Bass Lincoln yung tawag ni Axe. Oo naman, kasi hindi naman to single target skill eh, yung Berserker's Call eh. Ang kailangan dito ng DK, kung gustong-gusto nilang matalo tong si Axe, kailangan nila ng BKB. And so far, walang BKB sa ranks ng DK. Sumigaw sa creeps si Dremiyu. Ganun siya kagalit. Sinigawa ng creeps mga kaibigan. Ayun. So nagkaroon na ng charges. Ayun. So buti na lang may buti na lang may Twitch chat eh, kasi sinasabi nila na katulad yan, kino-correct ako. Meron na palang charge eh. Naubusan na lang. So medyo lang talaga, uhaw lang itong sila RR. Pero kung ako talaga medallion, lalo pat nag-Roshan sila eh. Tapos kailangan lang nilang palambutin yung Weaver para easy peasy, diba? Same with Queen of Pain. Pagkatapos ng silence, sulit yung 3 seconds kapag na-medallion nila, diba? So madaming pwedeng gawin dito. Ayun. Iba talagang nagagawa ng antok mga kaibigan. Wala ka nang napapansin. And anyway, ano na nangyayari dito? Ayun. Tago sa BKB yung Culling Blade kaya wa-effect din. Hindi naman kasi yung Culling Blade, tol. Yung call. Yung call ang problema nila dito. Nako-call sila eh. Nadadaan sila sa call boy strat eh. Pag nasangga yung call, wala nang initiation ng Mineski. Pero ito mga nakahuli ba? Hook, line, and sinker para kay Jay. Wala nga lang magandang follow-up kasi naglalakad pa rin itong DK. CTY finally entering the fray. Pero that's it. Nasayang yung pagpasok nito ni paring cold snap kasi parang audience impact 100% lang itong DK. Wow. Hindi, ito nasabi na. Round 2! Fight! Hindi, tumigil mga kaibigan si Cold sa piling baboy. Hinahabol ni Secret mga kaibigan. Naka-sight of vice na. Sadyang mayaman lang. 1. Hindi na inabot mga kaibigan. Samantalang sa may taas, ito na nagkabalagbugan. Drow Ranger killing XP Jensen. And CTY, focus fired, pukpok, palayok na naman po. Yamaguchi, Sakura, gusto nang ni Dremiyu. Nakol, pukpok, para lang may damage ng konti. Jay getting a double kill. Black Sea would be dying as well. Isa lang ang buhay para sa DK at si Cold Snap yun na umalis ka agad. Doon nandito siya banda. Wow! Parang tumagos yung wave sa BKB. Opo, paring tol. Kasi pure damage na ngayon to eh. Ayan, pure. Hindi na siya ngayon Jigma. Ayan, pure damage na siya. So, hindi na siya nasasangga ng magic resistance. And hindi na rin siya nasasangga ng magic immunity like BKB. Okay? Ayan. Thank you, mabati po. Team Impulse ng San Andres. Congratulations. Ayan, shoutout sa Team Impulse. Shoutout nga pala sa mga katropa kong nasa breakout ngayon na malamang itong tuwa. Ala, ang ganda naman! Ba't kita yung items ng FPG? Ang ganda naman. And anyway, this is a tier 3 and a Rax for Mineski. And, BKB bigla. Takot bigla yung DK. Ayaw na dyan.
Blink in mga kaibigan. Hindi nakapaglaso. Naging baboy. Si Cold Snap. Baboy part 2. At puputok siya sa galit ng battle hunger nito ni paring hindi. Nalason siya ni Secret. Okay, fine. Grabe. Ano nang mangyayari ngayon para sa DK? May tumitipi itong isa, gustong mamatay ni CTY. Wala lang blinkin pero nag-cooldown na ata. Cooldown na yung baboy. Hindi pa, 14 seconds pa to use his Sight of Vice. So Blink, Yamaguchi looking for an ant right now. Sigaw mula kay Jay. Isang gas lang dyan, boy. Oy! Nakol si CTY! Disaster! Wow, and now Yamaguchi killing CTY. Nasira na po, mga kaibigan, ang Great Wall of China. Losing their defense slowly but surely. Mineski, mga kaibigan, talagang dinaan na lang sa galawang solidong breezy. Kanina medyo shaky yung nangyayari sa kanila nung game 1. Especially nung unang mga games. Pero ngayon parang nakita nila yung kanilang tempo. Ayan na. This would be the second tier 3. Samantalang DK yung pumipitas ng isa nakapatay siya. Yamaguchi would be actually killing someone. Black Sea, tumbak agad. Yamaguchi inihila dito. Sacrificial lang na lang siya. Nag-call. Swap. Galing kay Arar ang tunay na bayangin ng Condor. Yamaguchi still alive and kicking. And while that was happening, nagpo-push si Bimbo at si Secret. Wala silang pakialam. Calls at nag-blink in. Humahabol si CTY. Polo dito nasa lang sa may gilid, mga kaibigan. Napalm. Silence! Naku po! Right click pa more! Yun lang, mga kaibigan, na kapag gamit ng Ghost Scepter na malupit-lupit, Cold Snap would die in the hands of Viper. Secret is unstoppable. Double kill in fact, and probably a triple kill. Hindi na siya inabutan ng umaga, mga kaibigan. Pagpagsak, hindi tinamaan ng Ice Bucket Challenge. Nag-aabang lang si Dream U dito, mga kaibigan, nagpapanggap. Pero kita siya ng wards. Humahabol, samantalang dito sa side na to si CTY, hinahabol niya si paring Bobibs na walang escape mechanism. Right click pa more, he would die. Tanggal ang killing spree, pero tapos na nagawa nila yung gusto nilang gawin Nakuha na nila yung dalawang racks. Pero sa meta ngayon, hindi ka na pwede mag-throw, wala nang throwaway attitude. Nung unang panahon pwede yun Pagkatapos mo ng dalawang racks, magpa-fountain dive ka na. Kasi panalo na kayo dyan. Pero ngayon, ang lakas na ng comeback potential. Salamat sa changes sa bounty gold na na-earn. And nabuhay pa si Dreamy U doon. Wow. Ang lupit, pero tingnan natin, mga kaibigan, mamaya. Dreamy U, oy! Dininay na lang niya ang kanyang sarili. Kaysa naman ma-jaipat siya dito. DK dito needs to get some more items. Kamusta naman kasing items ng May BKB na si CTY. Okay, good move from him. Black Z, nakakuha na ng kanyang 4 staff. Medyo may flexibility na rin ng DK dito. All they need to do is catch Axe off guard. Mapalan nila si Yamaguchi, walang pag-asang Mineski. Kasi that's it. Yun yung pinaka-initiation nila. Pero anyway, iba ang nangyayari. Weaver killing RR, and Yamaguchi naman dito nagipagbalugbugan. Nakaback up. Itong si paring Polo. At ito pang si CTY ang babagsak. Ginamit na ang kanyang time-lapse. Tatakbo siya dito. Meron siyang BKB. Di pa niya ginagamit. 10 seconds pa rin. Walang gamitan ng BKB ito si CTY. Takapang. Grabe talaga. Iba talaga pag Chinese. But anyway, mga kaibigan, si Cold Snap dito niluto si Owa. Owa might die, mga kaibigan. Ito na yung backup. Isa mapaputok. Kalapati Gaming. And Black Sea would be getting that kill. Ang ginagawa kasi ni Owa doon. Of course, DK is a Chinese team. Ang taas ng ng mastery ng mechanics. Kaya hindi ka pwedeng magpatumpik-tumpik lang. And look at that punishment coming in from DK. Andiyan ka? Kampante ka. Ito pa, mga kaibigan. Si Black Sea naman nahuli ni Yamaguchi. So may sagot ang Mineski dito. And the third Roshan para sa Mineski. May cheese na to. Let's see if this time around DK can contest. Ayaw. Wala. Hindi wag. Wala, ibigay kay Bimbo ulit yung Aegis. This time around, mayroong bit-bit na keso. Itong si, hindi na nakita yung haste. Oy! Okay, kaya mo na. Hindi, nakita na nila. Sabi niya, okay, Bimbo, sa'yo na lang. Siguro iiwan nila, mga kaibigan, as bait. Pero hindi iniiwan. Ayan, wala nang ginawa dito. Sabi nila, hayaan mo na nga yung haste na yan. Malaki na yan. Kinuha na lang po ni Yamaguchi, mga kaibigan. Anyway, the standing. Pagdating sa kill set as requested by dito sa chat, ayan Yamaguchi 12-4, 10-4 naman, 10-2 naman itong si paring Apollo. Sumunod naman itong si CTY at saka si Dreamy U. So sabi ko nga sa inyo, hindi pa naman tapos ang laban May pag-asa pa itong DK.
Maganda rin yung ano nila eh. Medyo maganda yung dynamics nila if ever makahuli sila. Pag napatay nila si Yamaguchi, talagang tumba tong Mineski eh. Kasi doon na sila lalamang pagdating sa initiation. Ang problema, wala lang silang mahulog. Ops. Itaas natin yung camera. Ops, ano mangyayari? Nagbato lang si Cosmaki ng apoy. Stun coming in. Jay dito medyo na-lockdown. Remember, he has Aegis. Meron siyang Lincoln. Meron siyang BKB. Hindi na nga siya kumuha ng damage item eh. Okay na daw yung Manta at saka Mask of Madness. Blinkin! Yamaguchi nag-call. Walang tinamaan. Nag-BKB na lang siya para full tignan. At tatakbo na lang siya dito. Sino ang baboy? Si R. Ano? Si Trimi. Yun ako po. Nahuli ka, Balbon! Disaster! Para sa DK. Medyo na Beto Desu ng Mineski. Ang ganda ng shading thing talaga. You can never count out Mineski pagdating sa mga ganong sitwasyon. Pero siguro talagang sadyang masyado na silang lamang. Kaya nahihirapan mag-bounce back ang DK. Kaya mag-push to get focus fight. Ito na si XP Jensen. Gumamit ng kanya napagandang Echo Slam. Pero ang problema medyo comedy lang ang damage. And that's a mega creep for Mineski. Jimmy, you trying to do something here pero wala, luluhod na rin siya. Dalawang namatay sa Mineski. This can mean something. Can they kill Jay? Mapapatay nila si Bimbo. Abang! Hindi! Wala na yung Aegis. Wala na pala. Unstoppable si CTY. Si Owa naman nga nasa piling ng mga kami. Oy! Patay din! Sakto yung stun. Apat ang dedo dito. Habol nila si Secret. Tingnan natin yung mapapatay nila si Polo. Nagtatago mga kaibigan. Ayan na! Ops! Okay. Na-jokes to go! Ala! Wow, bong! Galing magpanggap na puno ni Polo mga kaibigan. Kulay green. Kulay green kasi. Kaya pagpunta niya sa puno, nag-camouflage effect mga kaibigan. But if ever they can kill tawag dito, Polo on that situation. Kaya nila magmarcha eh. Dire-diretso. Putting the pressure on Mineski. Only one guy with buyback para sa Mineski. And that's, hindi, meron din palang buyback si paring tawag dito, Owa. Pero non-factor naman siya masyado dito eh. Itong importante si Drow Ranger, kailangan niyang mabuhay kung sakaling kakatok na sa pintuan ng Pilipinas itong DK. Kasang problema, butas na. Tingnan mo, naka-arkana na yung mga yung mga creeps ng Mineski. Sa sobrang yaman. At napa-GG na lang sila. Wala na silang no choice mga kaibigan kundi sumuko. Wow. Ayun ang nasabi ko. Panalo ang Mineski mga kaibigan, 2-0. Ayan. Sa wakas mga kaibigan.